Boom, boom, boom! Alam music. Happy Saturday po. Happy Saturday po sa inyo lahat mga kababayan ka-Pokemon. Samahan niyo po kami muli dito ngayon sa Jespa Trading, tambayan ng mga future Pokemon Millionaire. Magandang araw po mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan natin dyan, kumusta po kayo? Happy Saturday po! Tuloy-tuloy lang tayo, sealed investing, sealed collecting, boom, boom, boom! Ayan, nabenta na po natin ang ating Temporal Forces Build and Battle Display, paldo-paldo. Maghintay po kayo ng 1 year for sure, 1 year for sure, mga 3,000 na po yan, 30,000 na po yan. Ano yan, 90%, 30,000 na po yan. Boom, boom, boom! Temporal Forces, lalo na po kapag out of print na po by next year. Mga kaibigan, kumusta po kayo? Lagi na lang kayo nakatutok sa Ascended, sa Prismatic. Lagi tayo nakatutok sa Ascended at saka Prismatic. Pinaiikot lang tayo ng hype. Pinaiikot tayo ng FOMO. Pinaiikot tayo ng cycle ng pangkaraniwang mga tao. Boom, boom, boom! Pangkaraniwang tao. We have to be extraordinary. We have to be different from the rest. Kinakailangan mauna po tayo sa marami. Huwag tayong sumabay sa uso. Huwag tayong sumabay sa hype, sa FOMO. Kasi mostly, mas malaki po yung probability, mga kababayan ka-Pokemon, na kayo po ay malugi o kaya matagal po kayong makaka-ROI. Boom, boom, boom! Comment po. Comment po kayo, mga kababayan ka-Pokemon. Sir JF, magandang araw po. Mga taga-subaybay natin, mga kasama natin, magandang araw po. Ang focus ng mga tao, Ascended, Prismatic, o kaya 151. Pero the real secret behind all of this success, kinakailangan nating maging early, advance, at bago tumingin yung maraming mga tao, we have to look on the other way, other side. Kinakailangan na maging well-versed po tayo. The more we know, the better. Kaya kung meron po kayong info, may mga alam po kayo, message niyo po ako. Ayan, kung may mga item, may mga, halimbawa, anong mga chase cards, o kaya ano yung mga release, o kaya ano yung mga items, mga products. Actually, kulang din ako ng research for Chaos Rising, for Pitch Black. Kulang din ako. Kaya kung meron kayo i-feed na information, kung ano po yung ilang cards. So, okay lang din. Babasahin ko lang po kasi ano naman po tayo, we just keep on learning and listening, o kaya reading, o kaya more research para lang po mag-grow tayo sa hobby na ito. Boom, boom, boom! Ba't ko po sinasabi yun na kinakailangan mauna tayo? Tingnan nyo, yung mga YouTubers ngayon, iba ang focus nila. Noong nakaraan, Prismatic, Ascended. So, ngayon narinig ko may nagsasabi ng Shrouded, may nagsasabi ng Stellar Crown, may nagsasabi ng ibang mga set. Ganun lang yun, di ba? Ganun lang yun. Isa-cycle lang nila yun, cycle. So, kung ano yung pinaka-gusto nilang set, sasabihin nila. And then, magka-cycle sila ng ibang set. And then, tayo naman as a general public, as masa, ayan, pinakikinggan natin yung mga influencer kung ano po yung mga sinasabi nila, kung ano po yung pinopromote nila, at kung ano po yung mga set na may potential po para sa kanila. So, sasabay tayo sa sasabay tayo sa mga pointers nila. Pero ang sinasabi ko sa inyo, dapat mauna po tayo sa mga influencers. Ayan, mauna po tayo sa general public, sa hype po ng mga tao, mauna po tayo. And there's always a deal out there.
ayan, kasi kung sasabay po tayo sa Agos nila, then baka malate po tayo. At saka ayun, sayang yung pagkakataon. Sayang yung pagkakataon for opportunities, for growth, for more margin. Kaya sa potential po ng product, ma-maximize po natin. Yes po, Sir Chris. Magandang tanghali po, magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan, ka-Pokemon. Ayan, lagi yung tignan, yung ascended nga po, ascended, pero nakakalimutan natin o hindi natin nabibigyan pansin yung ibang mga set na dapat po nating i-focus, yung mga hindi pa masyadong tumataas, yung hindi popular sets, o kaya hindi popular masyado ng mga products, napapalampas po natin. Kaya kung kailan popular na po, saka tayo bibili. Ayan, kung kailan na hype na po ng mga tao, ng mga influencers, saka tayo bibili. Hindi po ganon. Dapat bago nila i-hype, bago po nila bilhin, bago po nila i-promote, nabili na po natin. Kung maaari, ganon. Kung maaari, ganon. So, paano natin magagawa yun? So, research, keep on researching, and then scour the web, check ninyo yung mga prices, check ninyo yung mga available, at saka dito actually sa atin, nagsasabi tayo minsan ng mga products. Ayan, sold out na po tayo sa Reiko, di ba nagharap kay Reiko? Sige, abangan po ninyo yun. Reiko, 1,200 ko binibenta, nung nakaraan, binibenta ko lang ng 1,000, so, congrats sa mga nakabili. 1,000 pesos lang yung binibenta ko nung nakaraan, promo. Halos sa ayaw pang madib. So kaya hindi pa rin po mabilisan. Pero imagine nyo, 1,000 po yun, 2-pack blister. So 1,000, 1,200 ko binenta ng uli, and then sold out na po tayo. I think you can sell that 1,500 easy. Easy 1,500 kung sa the right buyer, mabibili yun ng 1,500. For the right buyer, mabibili po ng 1,500. I think sa Shopee siguro mabibenta ng mga 1,700, 1,800 or even more. Mga kaibigan, boom boom boom. Ayan, abang-abang kayo, ang daming mura. Surging Spark 6,500 lang binigay ko. Mura na 'yan. Hindi niya pinapansin. Okay lang 'yan. Actually, ang daming mura ngayon. Perfect order Pokemon Center, I think mura 'yan. Sobrang mura 'yan. Bumili tayo, wala lang akong kasamang bumili. Ako na kasi bumibili lahat. Ako lahat ang bumibili nito, wala akong acquisition manager. So, dapat meron ako acquisition manager, tinuturuan ko itong mga kasama ko. So, kung meron lang sana acquisition manager, mas marami ako mabibili. Mas marami ako maibibenta sa inyo na good products, na great buys, pero unfortunately wala akong enough or wala akong personal for acquisition. Ayan, pero lahat ito, usually naman ay ako ang bumibili. Mga kababayan, buti nga nakahabol ako ng Hunter. Yung Hunter na, yung Gengar Rival Battle Deck. Ang mahal na po nun ngayon, yung card na yon. Ang dami kong binenta ko lang ng mababa ang presyo. May binenta ko ng mga 2.5 lang po yata, 2.8, ganyan. Yung Gengar, tama ba ako? Gengar Rival Battle Deck ba tawag doon? O Ghastly? Gengar ba talaga yun? Okay, Gengar. So, Steven, wala na kami Steven. So, yung Steven natin, buti nakahabol ako ng Marnie lately. And then, meron akong Dragapult. So, ayan. Nag-iwan ako ng Charizard isa lang Charizard para sa akin yun. Andun yung Charizard natin, pakiabot na lang yun. Charizard, boom boom boom, let's go mga kababayan ka Pokemon. Sa pati isa na ito Steven natin. Ito, mabenta rin nito actually, I don't know, pero siguro yung potential po sa gameplay ng TCG, ayan, mabenta rin po ito. Not so much, pero okay lang, okay. Iisa na lang po ito. So hopefully maka-avail pa tayo sa US. Ayan, mostly naman sa eBay naman tayo kumukuha. Ito po, isa lang po ito for display. Ayan, ang Charizard EX. Ayan. Hindi ko na alam kung magkano ito ngayon. So, magkano yung Charizard EX natin. So, not selling, for display lang po ito. So, what I'm saying is, lahat goodbye. Maraming mga goodbye tayo dito. Ito,
Ito, it's my mistake din. Na sana bumili pa ako ng mas marami. Sana bumili pa ako ng mas marami nito. Sayang. Maganda po siya kasi yung potential po ng product. And then yung uniqueness ng product. Ayan. May kamahalan din siya. It's from MJ Holdings. Notorious tong MJ Holdings. Notorious for making a lot of money. Ayan, notorious sila sa profit margin nila. So itong MJ Holding, but it's okay kasi nga meron silang unique product design. Kita niyo naman, base set 2 ang kanilang advertisement dito sa box na ito. So iisa na lang po yan for collection na lang po. So it's not bad. It's a chance for something vintage, something bigger than what we have right now. So over time, imagine nyo po, halimbawa, Sword and Shield, di ba? Kaya Scarlet and Violet po ito. So over time, pagkalipas ng 5 years, just saying the word Scarlet and Violet, para na siyang vintage, para na siyang classic ang dating. Para na siyang lumang dating o parang mahal na ang dating kagad. Kasi manatabunan na po yun eh. Yung mga set na yan, manatabunan na. So, over and over, paulit-ulit lang po yan. Because there's always a deal out there. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Meron palaging deal dyan. It's either you discover it on your own, o kaya isa ka sa mga listeners, isa ka sa mga watchers o viewers po sa online, sa mga popular content creators around the globe, na makaka-digest and makaka-receive ng mga information, at isa ka sa makakabili. Ayun. Kasi usually, pagka merong nagpa-plug ng card, halimbawa, yung sabihin natin Snorlax ng 151, bago tumaas yon, pag pinlag nila yon, pagka hinipe nila yon, sold out na po kagad yun sa TCG player. So, especially po kapag medyo popular yung content creator, tapos sinugundahan pa, ayan, meron pang mga confirmation, o meron pang mga follow-up na mga contents. Ayun, boom, boom, boom! Saan maganda bumili cards, boss? Lalo kapag beginner pa lang. Magandang bumili ng cards. Sa Pilipinas po, talagang medyo may kahirapan. May kahirapan bumili ng cards dito. Hindi tulad sa DCG player sa Amerika. Sa abroad na sa online lang. So sa Shopee po, meron po kami mga individual cards sa Shopee po, Jeswa Trading. At kung beginner, kung anong purpose po ninyo, then I think Facebook pa rin. Facebook groups madali, pero syempre you have to be careful, you have to filter yung mga information kasi medyo maraming bad actors. Medyo may mga bad actors, mga kaibigan. So, yan po yung mga pwedeng sources. Pwede po sa Shopee, pwede po sa Facebook, at kung makakakita ng better deals sa Facebook, o kaya sa mga, ayan, kapag well network na kayo, kilala nyo na yung mga ibang sellers, kabisado nyo na po sila, then you can just hit them up and contact them para po sa mga transaction. It all depends ano po yung mga cards niyo. And then, pwede ko yun siguro, siguro, kung gusto nyo personal, pwede kayong pumunta dito, o pumunta ko sa mga card shows. Sa mga card shows siguro, ayan. Sa mga card shows po, na may mga binder po sila na available. So, it all depends kung anong purpose niyo, kung high-end, o kaya playables lang, o kaya bulk lang. So, it all depends kung ano po yung purpose niyo, ano po yung goal niyo sa inyong collecting. Ayan, saan po pwede makalist ng sinesell nyo? Makita. Ayan, usually po sa Jeswa Trading Shopee po. Andyan po yung ating mga listing. Tsaka dito talagang pasensya na medyo overloaded lang din po kami kasi 7 days a week, 24 hours, tapos 365 days a year, talagang wala po kaming pahinga. So, kung may nagtanong sa amin, halagang 100 pesos, halagang 200 pesos, minsan marami nagtatanong sa akin halagang 5 piso, may nagtatanong sa akin halagang 100,000, halagang 50,000. Lahat po yun inaasikaso namin. So, minsan natabunan lang. Lahat yun, actually, we treat them fairly. Pare-pareho. Small customers,
return customers, huge customers. We try our best na talagang paglingkuran talaga lahat. So, medyo overloaded lang kasi siyempre may mga isang customer lang. They require like ilang question, maraming question. So, isang customer lang, pero ibang customer naman, isang question lang, bibili na. So, it all depends. Lahat yan ay paglilingkuran namin kasi siyempre, customer service po tayo. Boom, boom, boom! At saka seller po tayo. The customer is always right, even though they are left. Boom, boom, boom! Ayan, alam nyo naman, mga kababayan ka pa naman, tuloy-tuloy lang tayo. Shoutout po kay Sir Nilas. Ayan, shoutout po kay Sir Nilas. Ano po mga sale natin? So, meron po palaging deal. Nakara, 151. Ang dami nang gusto magbilihan. So, sold na tayo sa 151. Nabenta ba yung lahat yun? Nakuha ba? So, meron tayo 151. Pakita natin 151. Available pa po. Hindi ko na po alam kung magkano ang presyo ito. I think sobrang budget meal po ito. So 151 sobrang budget meal po ito. Or sobrang bargain po ito. Considering na yung regular ETB with 9 packs. 9 packs po. Ayan, boom boom boom. Sir Sean, pagbibigyan ko kayo. Ito po, with 9 packs po. With 9 packs. Akala ko hindi natin binibenta ito. Binibenta natin sa mga ito. Ito, ano to? Ayan. With 9 packs, yung regular ETB po ay nasa 43,000. Ito, 3 packs po ito. So, kayo na po mag-divide. So, dapat, kung ETB po ang pinag-uusapan sa 9 packs, alam nyo po ito, dapat nasa halagang 10,000 na po ito. So, dapat nasa halagang 10,000 na po ito. Pero, binibenta lang po natin ng gawin nating 4,700. 4,700. Ang gaganda ng promo eh. May mga ang tawag dito, may mga swirl. May mga swirl yung promo. May mga swirl. So, kayo na lang mag-research pagka may swirl, ano bang halaga no? Hindi ko rin po alam. May mga swirl yung promo. May mga swirl po yung mga promo nito. So, 4,700 tayo dito. 4,700 sa mga interested. Kung ano lang kung pack price lang po ang pag-uusapan. Ayan, kung pack price lang po ang pag-uusapan, pack price, no? Dapat mga 10,000 na po itong poster. 1,000 isang promo? Ayan, pag may swirl daw, 1,000 talaga, 1,000 daw. Isang card? Pag may swirl? Sabi mo hindi. Sabi mo maling swirl to. Tamang swirl. Oh, extra pa rin pa po kapag sabi ng expert ko rito. Extra pa rin daw po pag may swirl. Boom boom boom, kaya na mag-research para babawiin ko natin 4,700, gawin kong 5,000. Boom boom boom. Woo! Mga kababayan ka Pokemon, comment po kayo, comment. How much prismatic figure? Meron akong prismatic figure eh. Prismatic figure. How much? Tinan nyo, yung figure na yan, hindi nyo pinapansin. Sabi ko, benta na to. Ako may mistake din ako. Pero same mistake, no? Nagpapaliban ako, nagpapatagal din ako. Siyempre, umaasa tayo sa budget. Pero yung no excuses, dapat kapag may opportunity, then sunggaban ninyo kaagad. Biliin natin. Bibiliin ko rin kaagad pag may opportunity. So, same mistake. Tinan itong Ascended Heroes ETB ngayon, di ba? Naglipa na yan, nagkalat-kalat yan. Nung kare-release na ng Ascended Heroes ETB, binibenta lang po nila ng 60,000. 65,000. Sabi ko, mahal. And who would have known na one case ng ETB ngayon, naglalaro na po sa 120,000 pesos. 120,000 pesos na po ngayon ang one case ng ETB na Ascended. So, who would have known, mga kababayan ka Pokemon, at saka yung bundle display ngayon. Magkano bundle display? Ang mahal na rin po yata. So, nakita ko, nag-backlead ako, nakita ko yung isang binibilihan ko na well-known seller din. Ayun, nakikipagtawaran ako for around 58,000 sa isang bundle display case. So nakita ko, imagine mo yun, 58,000. Ngayon, at hindi mo na makukuha ng 100,000 po yun. I think, hindi mo na makukuha sa 100,000 po. So imagine that. So, ito po.
I'm trying to advise you at ina-advise ko rin para bibigay din po ako ng suggestion sa sarili ko. Kinakausap ko yung sarili ko in the sense na kailangan pala kapag talagang alam mo yung set, alam mo yung potential ng set, wag na po kayo magdalawang isip. Wag na po kayo maghaka-haka. Wag na kayong ayan, bibili ako Pokemon Center. Bibili ako Pokemon Center Prismatic ito. Bibili ako ng Pokemon Center Perfect Order. So, yan po ngayon ay nasa 140. Sabi natin 140. 140 times 62 magkano? So, I think pag natutunan natin yon, natutunan niyo yon, I think it's an unlimited money glitch. Yan po yung hilig nilang word. Ayan, 8,600. So, bibili siguro ako nito. Meron kayong benta perfect order. Bibili ako ng halaga 9,000. 9,000, bili ako ng 5 hanggang 10. Ayan, I think it's not a bad deal at all. It's not a bad deal at all. Kung merong ganong available na sabihin natin 9,000 for perfect order na Pokemon Center, I think it's not bad at all. Kasi ano yan, ang tawag dito, Pokemon Center. Mga kaibigan. How much Surging Sparks ETB? Siguro 7.5 po tayo. Next batch 7.5. 6.5 po yung last na benta ko, pero ngayon 7.5 po tayo. Pwede ako magbenta ng Black Bolt siguro isa. So PM nyo po ako, Black Bolt. Stellar Crown 9.5, Pokemon Go 9.5, available po yan. Temporal Forces 8,000. Mas mahal daw yung blue sabi nila. So 8,000 tayo sa Temporal Forces, Stellar Crown 9.5, and then Pokemon Go 9.5 din tayo. 9.5 din po tayo. Boom, boom, boom! Let's go mga kababayang ka Pokemon!